pathways kasi for cleansing, di ba? Dumi, pawis, at saka ating ihi. No? So, gamitin niya. So, mag-exercise kayo, mag-studies now na ang vitamin D can arrest or stop yung progression ng Alzheimer's. So, magbilad po tayo sa araw. Dapat kunin nila yung vitamin D3. The most bioavailable kind of vitamin D. Pero pinakamura nga po at libre pa rin is sunlight Sunlight, natural creator of vitamin D in your skin, through your skin and these rays of the sun. Tinasabi namin sa mga pasyente na magbilad kayo, you expose 40% of your skin. No, kasi especially the 6 to 9 o'clock ray ng umaga. Huwag naman yung tanghalin dapat. Pero meron din po rekomendasyon na ngayon. Ganun ba? Opo, tingnan nyo ito. Sa umaga, 6 to 9, we tell them to expose at least mga 20 to 30 minutes. No? Kasi the FIR or the far infrared ray can penetrate the skin 3 to 4 inches deep yan. No? Although, pwede ka na rin mag-far-infrared sauna ngayon. Meron na rin po yan. If you have the budget. Kanya lang, medyo mahal po yun. Kanya hindi natin... Mahal yan. Libre na lang tayo sa araw. Oo, libre pa, no? Pwede kayong maghubad, 40%. And then, at least 2 times a day, you need to expose, no? One is the 6 to 9 na umaga. And then, yung bagong recommendation nila para ma-maximum mo yung vitamin D absorption is the 12 o'clock noon. Pero mga 20-30 minutos lang siguro at most. Maximum is 15 minutes. 15 minutes, okay. Yun lang po. So, you need those 2 beses exposure to the sun. Alright, tanong naman dito, from 0906-205-4658, ano ba itong tinatawag na Parkinson's at paano naiiba ito sa Alzheimer's? Iba naman pong sakit din ang Parkinson, no? Pero both are neurodegenerative and both are progressive. No? In other words, pareho pong sakit sa utak. No? Opo. Kaso, ang Parkinson is more of the motor. Ang naaapekto mo yung pagkilos mo, paggalaw kaya kung mo. nakikita nyo, parang silang robot, di ba? Nawawala silang balas. Pero ang mental, nila, matibay pa. 100% yan. Wala pong hindi nasisira yung ang problema mo pagka nagkasabayan. Meron po na diagnose na sabay. Hindi na makakilos. Wala pa. Talagang dystonic na po talaga. Yun, nakikita nyo, nakaganyan na lang. Po yun. How do you prevent naman Parkinson's? So Parkinson's, basically... Same causes din, Same causes halos Number one, still sa amin, we claim na ang heavy metals plays a big part, no? So toxicity, detoxification. Malaki po yan bagay. Yung ba ang pamamagitan ng detoxification, ano ba ilang mga paraan ng detoxification? Chelation therapy? Chelation can be done and then oral. Chelation kasi ngayon pwede ng intravenous at oral, yes, no? Meron. Na lang yung oral, mas mabagal ng konti bago magtrabaho. Mabagal, pero may mga gandang mga produkto na po ngayon which are all natural na even binibigay namin sa mga infants suspected of having autism. So, malaking bagay na po siya. Drops lang po to, lalagay niya sa tubig, and then you take it every day for 3 to 6 months, and then nawawala po yung mercury in detoxification in the body. Okay, and then of course, what about colon cleanse, liver cleanse, and liver and kidney cleanse? Ano naman na yun? Ito medyo madadali na ito kasi nga sa colon cleanse, we tell them for about 2 weeks, you take lang everyday virgin coconut oil, which is one of the cheapest and the most. And alam niyo po ba na there's a studies now na it can correct Alzheimer or yung dementia. Dementia, ito yung nawawala na yung medyo malilimutin. Tigiding na. Oo, di ba? Pero now, may mga testimonies and there's a studies now ongoing na that coconut oil itself, the oil or extra virgin coconut oil? The oil, the coconut oil mismo. Na if you take it every day, 2 to 3 tablespoons 3 times a day, it can correct Alzheimer. Wow, ang galing. Ito from 0905-334-2401. May pagkakaiba ba ang Alzheimer's at ang memory gap? Well, maybe the memory gap that is occurring from time to time ngayon is the early sign of Alzheimer's, hindi ba? Alam mo, hindi po kaibahan yan. It may be just... Kung nag-uumpisa pa lang kasi, hindi mo isipin, hindi mo na ako Alzheimer's. Yung memory gap o yung mga memory loss, which is the early signs of Alzheimer, ito po yung symptoms. Ang sakit po talaga is yung Alzheimer. So, yung iba kasi akala nila... matagal, hindi ba, Doc Roger, bago umiral ng buo ang simptoma ng Alzheimer? Mga 20 years nga po. 20 years. 20 years in the making. Yes.
bago mag-full-blown yan, na talagang makita mo na yung features na, lalo na yung mga cognitive functions na talagang, kasi may mga test to show, no? Let's say, ang normal is 30. Pag nag-registered ka ng mga 18, mga sinasabi nila na these are signs na you're having Alzheimer's. Ang taking colloidal silver can help Alzheimer patients? Colloidal silver in effect, pwede rin. No? Kasi nga, ang sinasabi din nilang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sirang utak is yung chronic inflammation. Oo. Which could be secondary Yung to... para pamamaga ng mga bahagi ng ating utak. Opo, which could be secondary to a subclinical na viral infection or bacterial infection. No? Ito po yung mga, meron kang infection sa katawan pero walang sintomas eh. But you can check that by checking your blood, yung CRP mo, yung blood. C-reactive protein, no? Opo. It's an inflammation marker. Yeah. Although ESR, oo. sa CBC, urinalysis, sometimes hindi sila lumalabas doon, but your CRP or your ESR, pag medyo mataas yan, Alam mong meron kang problema somewhere. oo, meron somewhere pero hindi mo alam, non-specific test siya, pero meron. Oo. Alam mo, Brother Ramon, tomorrow, Thursday, Yeah, merong Oo. seminar si Doktor Si- sa sa Club Filipino, alas 6 ng gabi. Oo. Nga lang. Diyan itatalakayin yung kung tungkol sa more intensively on Alzheimer disease. Okay, pero bukas alas yun 6. tomorrow at 6 p.m. Club Filipino. Oo. The public is welcome, pero kailangan magbayad ka lang ng kaunti para sa Konti. hapunan mo. Oo, sa hapunan. Oo. okay. Siya ang magiging aming Siya ang magiging main resource speaker. Ikaw, Resource Doc speaker Roger. namin. Oo. Hala, sige, kung Yun, kayo nanonood at gusto we nyo... will be talking of more about all of these things. So we'll talk about yung mga simple things to do for you to fight Alzheimer, kung ano po pwede nyong i-take, no, para ma-correct or to stop yung progression ng Alzheimer's, kung bakit po tayo nagkakaroon ng Alzheimer. So those are the things we're going to talk tomorrow. So if you It's want to about find out... 2-hour lecture. 2-hour lecture. All right, from 0916-736-1553. Is Alzheimer's a result of depression and exhaustion? Baliktad nga eh. Yung Alzheimer po is the actual sakit na eh. Depression and exhaustion could be a sign of Alzheimer. It could be, but it is not necessarily Not a sign of... Kasi lahat man tayo napapagod, minsan sosobrahan tayo. Palagay mo, ng laro, o ng takbo, o ng basketball, sobra ka naglaro, maski na 50 anyos ka na, by talagang pagka naman ginamit mo na lahat ng iyong muscular, cardiac, and lung reserves in exerting effort, ay may exhaust ka. Especially po, lalo na kung medyo pumasok na po kayo doon sa age range niya. Sabi nila 40 and above. 65 and above, you are now high risk to have Alzheimer. No? And then habang nagkaka-age, lalo na yung tumataas. Doc, but the time at 65, I don't consider that you are high risk eh. Hindi sa high risk ka. Dahil sa hindi mo nalalaman ang nangyayari sa utak mo at hindi mo napapansin yung mga simptoma, iiral ang full force ng Alzheimer's when you're about 65. Opo. Doon lang ngayon lumilinaw at nakikita sapagkat ang limitasyon ng siyensya at ng medisina ngayon is hindi nila maipinpoint ang Alzheimer's until you are about pagka full-blown na ang Hindi simptoma. na magsalita. Oo. Malaki na talaga yun. O, tsaka si Lolo nakakakalimot ang parati, hindi na maalala ang pangalan ko. Kung Ay, apo hindi lang ko ni yun. ano. Yung mga Alzheimer, makikita mo, they are very violent because of yung... Yan nga pala, maganda at nabanggit mo yan. Kayo po na mayroong mga matatanda sa inyong bahay, sa inyong tahanan, ng tatay nyo, ang lolo, lola ninyo. At kung minsan pag nakikita nyo mainit ang ulo, wala ng pasyensya, o kaya kung minsan nangungurot, nananampal, anuntok, pwede pong simptoma yan ng Alzheimer's. Kasi ang pag full-blown na ang symptoms ng Alzheimer, parang parating galit na galit yung tao eh. Na meron talaga silang aggression na kasi nga Para mayroong bang part of na-unleash. the brain na responsible for that. Pag tinamaan na yun ng Alzheimer, lumalabas. There are about 25 different kinds of symptoms, no? Oo. And lahat to pwedeng mag-isa-isa lumabas, pwede sabay-sabay. So, laki ng variance mo eh. You cannot really pinpoint lang eh. Oo. Na sabi mo, yung galit-galit palagi, yung palaging bugnutin, makita ka lang, sinisigawan Naiinis ka, Oo. that could be a symptoms of... You know, I had that with my own father who had Alzheimer's before he died, no? Pinakain